Magandang gabi mga idol. So, pag-usapan natin ang mainit na usapin. May kinalaman pa rin sa batalya ng politika. Lalo na itong proposed amendment sa tinatawag na economic provision sa ating Philippine Constitution. Last year, December, mga idol, bago mag-recess ang Kongreso, ay sinabi na nitong speaker na pinsan ni Marcos, itong si Romualdez Tambay, na the House of Representatives would move to rewrite partition of the Constitution this year, and nakaside that amendment focus on economic provision, and it is ordered by the President at the same month, mga idol. Ayon dito, President Ferdinand Marcos Jr. Romualdez Casin ordered during the same month to review of the charter to determine whether overhaul needed to attract foreign investment. So, malinaw mga idol na itong pinagkakaguluhan ngayon, itong People's Initiative na pinupurso ng Kongreso ay may basbas kay Marcos through his cousin, itong si Romualdez. But nakasad sa ating Constitution, mga idol, na tatlo ang paraan para baguhin, i-amend, i-revise at baguhin ang ating Philippines Constitution. So, una, during the time of itong mga presidente na nag-propose na baguhin ang ating saligang batas, ay sinubukan una itong Constitutional Convention, na kung saan ang Kongreso ay gagawa ng batas para makapag-elect, mga idol, ng mga tao na gagawa ng bagong batas or rebisahin ang ating saligang batas or baguhin ang ating kabuang sistema ng 1987 Constitution. Ito namang Constituent Assembly, mga idol, ang gagawa ay ang membro ng Kongreso kasama ang Senado through majority vote of all the members. So, ang lahat ng ito, mga idol, ay sinubukan na during the time of Ramos, during the time of Arroyo, at the same time nung previous administration, Rodrigo Roa Duterte. But during the time of Duterte, mga idol, walang masyadong pag-push. Dahil nga, yung ating presidente, nung makitang marami yung kumukontra, so he decided to stop this pag-revisa ng ating saligang batas. Kasi ang pinupos ng ating presidente Duterte that time ay baguhin ang sistema ng ating gobyerno from democracy to federal system. So, hindi nagpurso. Ngayon naman, mga idol, ang target ng Kongreso ay itong People's Initiative. So, napakadugo ng labang ito.
pag ang kanilang pipiliin ay ang People's Initiative na tinatawag. Kasi dito sa People's Initiative, mga idol, mayroon lang tinatawag na revision or amendment of the certain what you call this, certain provision or section sa ating saligang batas, which already cited by President Marcos, itong economic provision na tinatawag. So, pag-usapan natin, mga idol, itong tinatawag na People's Initiative. Pag sinabing People's Initiative, masyadong madugo ang labang ito. Sapagkat hindi pwedeng mag-intervene dito, mga idol, sino man na elected official ng gobyerno, dahil sila ay mayroong sinumpaan na batas mula sa Civil Service Commission. It is violative sa kanilang sinumpaang trabaho na parte ng Civil Service Commission. So dito, mga idol, pag sinabi nating People's Initiative, saan ba magsisimula? Ibig sabihin, inisyatibo ng taong bayan. Kung ang grupo ng mga mamamayan ay nagkakaisa, o mga private groups, organization, magkaisa at kailangan magpaabot ng sulat sa Kongreso at sa COMELEC na sila'y mayroong isang seksyon na gustong baguhin sa ating saligang batas. At ang kanilang napili ay ang tinatawag na People Initiative. So ito ang kanilang napili. Dito, mga idol, sa People's Initiative na tinatawag, masyadong madugo ang laban nito. Sapagkat ayon sa ating Constitution, 3% ng ating botante mula sa isang distrito ang kailangang maglagda dito sa isang presupuesto na gustong baguhin sa ating saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative Move. So, kailangan malinaw, mga idol. Kung mayroon kang papel na ganito, nakalagay doon yung certain provision ng ating saligang batas na itong papel na ito ay pinapapirmahan sa mga botante ng distritong ito, na kung saan nais nating baguhin ang economic provision ng ating saligang batas. So malinaw dapat. Particular na yung ownership na tinatawag. Dahil yun ang gustong pabago ng ating presidente. Ang ownership na tinatawag dito sa ating saligang batas. So, dito sa pipirmahan mong ito, dapat nakalagay na doon na itong naka-stipulate sa ating saligang batas under Section 1, example, under Section 1, na ang economic provision ng ating saligang batas ay mula sa pagbabawal ng 100
ownership ng ating mga negosyante ay tatanggalin na. Kasi nakalagay sa ating ownership, mga idol, yung mga dayuhang negosyante, kailangan 40% lang yung hawak mong pagmamayari kung ikaw ay mangangapital dito sa ating bansa. So 60% dapat ay pag-aari. Kung ikaw ay nakapag-asawa ng isang Pilipina, yung asawa mong Pilipina ay ang may-ari ng 60% na share ng iyong negosyo. So ito yung gustong baguhin dito sa pinopropose na People's Initiative through amendment. So dito, mga idol, wala tayong dapat ipangamba. Kasi dito pa lang sa ginagawa ngayon, yung move ng Congress na kung saan nagpapapirma sila ng isang papel na mula sa Kongreso, order by the congressman, pagdating doon sa COMELEC ay magiging void na ang naturang signing of papers. Lalong-lalo na kung walang naka-stipulate doon sa kanilang mga pangalan na nakapirma yung economic provision na gustong baguhin through People's Initiative. Ang lumalabas, mga idol, na parang linuloko pa ng ating mga congressman at ilang mga kapitan o kagawad. Kasi ang kalakaran sa sistema dito, mga idol, pag congressman, may mga hawak yan na kapitan, kagawad sa bawat barangay. So yung mga papel na yan, ibababa doon sa kanilang mga kapitan, mga leader nila yan sa barangay. So yung mga leader man, papapirmahan doon sa mga membro nila. Alam mo naman sa atin na karamihan ay hindi nakapag-aral yung mga magulang natin. And 80% ata sa atin ay hindi masyadong nakakaunawa kung English or Tagalog. So ganyan, pwedeng mapagsamantalahan ang ating mga kababayan na hindi na ipaunawa ang pinirmahang papel na yan pala ay propose ng People Initiative para sa amendment ng certain provision sa ating economic provision. So yan na, mga idol. Pag ganito ang mangyari, walang magiging saysay ang ating People's Initiative na tinatawag. Unang-una kasi hindi naman galing sa taong bayan. Ang pagkakaalam kasi natin, pag People's Initiative ay mga mamamayan yung gagalaw na walang intervention ng sinumang politiko or congressman or kapitan. Kumbaga, silang mga leader ng isang bayan ay magkakaroon ng sama-samang paggalaw para maipurso yung tinatawag na People's Initiative sa pagbabago ng ilang provision sa ating saligang batas, partikular na ang ownership ng ating saligang batas. So yun, halimbawa, just in case nagkaroon na ng move na nangyari, mga idol, na kumpleto yung tinatawag na 3% ng total voters sa isang distrito. Halimbawa, ang buong Pilipinas
ay mula sa Luzon hanggang Visayas, Mindanao ay mayroon tayong 500 na district. Example lang mga idol. Mayroon tayong 500 na distrito. Di na kumpleto natin yung ating distrito na 499. Lahat yun nakapirma ng 3%. Kailangan makapirma ang 3% ng distrito, yung mga registered voters. So mayroon tayong 499. Kompleto na mga idol. Then isa lang yung hindi na kompleto na nakapirma sa 3% na registered voters sa isang distrito. Ibig sabihin, useless yun. Yung tinatawag na 499. Kasi hindi nasunod yung itinakda sa batas under People's Initiative. So, isa yon sa mga dahilan na grounding. So, ngayon, mga idol, halimbawa, nagkaroon ng nakumpleto yung tinatawag na 3% of registered voters in every district. Nakumpleto yung example nating 500 na distrito sa ating bansa ay lahat nakakomply sa 3% registered voters sa bawat distrito. Ngayon, yung mga kinalap na papel mga idol, titingnan yun ng COMELEC. So ang COMELEC naman magkakaroon ng verification ng mga signature. Random yun. Halimbawa sa isang distrito ipapatawag yung 100 voters, botante. Titingnan yung mga botante. Yung mga botante, yung mga pumirma. Kung lahat bang nakapirma doon ay buhay pa. O baka naman mayroong nakapirma na patay na. So, another ground na naman na ma-void yung pinaghirapan ng People's Initiative na tinatawag. Mayroon pa, mga idol. Just in case na na-clear na yung ating 3% registered voters sa bawat distrito within 500. Kasi yung example natin 500 mga idol, 500 na distrito sa buong bansa ay nakumpleto. Ngayon ang COMELEC ay mag-iimprinta ng baluta para sa gagawing plebisito para sa pag-amyenda ng ating saligang batas. So, ang nakalagay sa ating plebisito mga idol ay majority ng ating botante kailangang makapirma. So, isa na namang masakit sa ulo yon. Kasi pag mga ganyan na plebisito mga idol, yung ating mga kababayan tamad na pumunta sa kanya-kanyang presinto sa bawat barangay at zona ng mga eskwelahang pinagdadausan ng eleksyon, plebiscite. At pangalawa mga idol, kung ipupurso ng kamara ang tinatawag na plebiscito, People's Initiative, hindi na kakayanin ng COMELEC dahil magkakaroon tayo ng tinatawag na local election kung saan ngayong December na papalapit ay busy na yung ating mga sangay ng Commission on Election para sa nalalapit na local election. So sablay na naman yung People's Initiative
na pinopropose ng ating mababang kapulungan. So, ang problema dito mga idol, unang-una, yung presentation na sinasabing nagkakaroon ng suhulan na 100. At yung iba naman, pinupurso, pinipirsa. Nakisyo, hindi kayo makakatanggap ng tinatawag na tulong mula sa gobyerno, itong tupad. Ang tupad mga kaibigan ay tulong pangkabuhayan sa ating mga displaced or mga kababayan nating naapektuhan ng bagyo o lindol, kung saan kayo ay bibigyan ng pansamantalang trabaho ng Department of Labor and Employment sa loob ng 10 araw, na ang sahod mga idol, halimbawa yung minimum wage sa isang probinsya, so 75% noon, yun ang makukuha mong sahod. Halimbawa, sumahod ka ng 250 sa isang araw, within 10 days, so mayroon kang 2,500, I'm not mistaken. So, isa yan sa mga ginagamit na propaganda ng ating mga congressman para sa People's Initiative. And isa pa dyan mga idol, itong tinatawag na AIC, Assistance to Individual Crisis Situation under DSWD, na kung saan ito ay 3,000 na malinaw na matatanggap nyo mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. So para naman ito mga idol sa mga individual crisis situation, kung kayo ay dinaanan ng baha or talagang identify na kayo ay namatayan, nasunugan, kakatanggap po kayo nito. So ang dalawang ito mga idol ay isa sa mga ginagamit ng mga congressman para lansihin yung ating mga kababayan na pumirma sa proposed amendment ng ating saligang batas through People's Initiative. So dito pa lang sa mga move na ito mga idol, talagang magiging void na ang kanilang mga hakbangin, sapagkat unang-una, yung mga pinapipirmahan nila ay walang malinaw. Although baka baguhin din nila, na andyan na yung mga pangalan nung nakapirma, then tatanggalin yung sa ibabaw, then lalakipan ng bago. So mas maganda sana, para malinaw, na bawat page nakalagay na yon na through People Initiative Amendment of certain provision in economic provision of Philippine Constitution. Dapat ganun, para yung mga tao na pipirma sa mga papel ay aware sila kung yung kanilang pinipirmahan ay para saan yun. So yun ang nakakalungkot mga idol. And isa pang alingas-ngas man na pinalabas ni Senator Marcos, tong si Amy. Alam mo naman to, di mo alam kung saan ang tindig nito. Siyempre, kapatid yung presidente, and takot din ito na magkabangga sila. Kaya puro paaging ang alingas-ngas ni Senator Amy Marcos, kung saan ay may mga certain congressman na ginagamit ang pundo, na kung saan yung mga congressman na nangangalap ng pirma para sa pinopost na People Initiative ay makakatanggap daw ng 20 million mula sa
DSWD. Abay, dapat siya sa atin to mga idol. Ha? Dapat siya sa atin ng ating gobyerno yung mga katiwaliang nagaganap sa atin ngayon. So, walang mangyayaring people's initiative mga idol kung imbwelto yung tinatawag na congressman, dahil hindi ito matatawag na inisyatibo ng taong bayan. Kaya nga people's initiative, kumbaga yung taong bayan ang mag-i-initiate ng paggalaw upang baguhin ang certain provision sa ating Philippine Constitution. So yan po ang ating pagkakaalam. Kaya't yung mga kababayan natin na kinakabahan dito sa galawan ng Kongreso, malabo pong mayari yan mga idol, kasi yung presentation pa lang ng kanilang pagpapirma ay ibabalidate yan ng COMELEC, pwedeng umabot pa sa husgado, at kung mangyari man na magtagumpay, magkakaroon pa ng eleksyon na nakalagay sa ating saligang batas na majority of Filipino voters ay makaboto sa gagawing referendum. And ang referendum na yan mga idol ay malabong mangyari dahil nga parating na yung tinatawag na local election. So titingnan natin mga idol yung kaganapan dito sa move ng Kongreso, ang People's Initiative na tinatawag, dahil gustong amindahan ang certain provision sa economic provision ng ating saligang batas. So para sa akin, wala. Malabo pa mga idol ang galawang ito. Ang mangyayari dito, masasakripisyo lang yung budget ng sambayanang Pilipino dahil ibibigay sa mga congressman kuno yung budget, limbawa 20 million, 10 million, 5 million na isasangkalan nila itong galing sa DSWD, galing sa DOF, DOH, DSWD. Yung budget na para sa taong bayan ay mapunta sa bulsa ng mga gahaman, mga buaya sa gobyerno, nagpapayaman para sa kanilang mga sariling interest. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. And salamat sa nag-subscribe at sa nanood sa ating vlog mga idol. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kaibigan.